Magandang gabi ho mga bossing. Cayetano na naman tayo. Talagang sobra tibay ito si Cayetano, no? Bukas ho magkakaalaman, ha? Pakinggan ho natin ito. Siya raw talaga ang Senate President. Ha? Nasa authority ko ang premises ng Senado. Tapang talaga ni Cayetano, oo. Pakinggan niyo siya, ha? Nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot Kasi bukas sila mayroong Blue Ribbon hearing, eh. Oo, at ihaharap nila yung 18 Marines at 14 na Marines, mga 14 pa raw, bali 21 pa nakareserba sa kanila para guluhin itong administrasyon ni Marcos, eh. O, di ba? Tuloy. Are all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po, ha. You need 12 for any position below the Senate President pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President pro temp, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo Ang problema kay Cayetano, eh, wala ka ng 13. Ang kulit mo, wala ka ng 13. Oh. Wala ka ng 13, wala ka ng 11, 10 na lang nasa sayo. Aalis pa si Joel Islord, 9 ka na lang. Hindi natin alam, mamaya, pakinggan natin si Joel Islord. Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep... Puta, wala na sumusunod sa'yo, eh. Mag-i-issue pa siya ng memo, magulo to bukas, mga friend. Wala na nagre-recognize sa kanya, eh. Oh, wala na, di ba? Pati yung sa bangko, bumipirma na si Gatchalian, di ba? Sa mga expenses na Senado. Pero siya, huwag niyong isasara yung Senado. Tingnan natin bukas kung gaano katibay ito si Cayetano. Ha? The Senate open tomorrow. Oh. We will have the Blue Ribbon Committee. Oh. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Dare to said, Tangina, parang nananakot siya, no? Ha? Lalabas daw 10,000 millions. Dahil magkakagulo. Parang gano'n ibig sabihin, di ba? Hindi kami nagpuprovoke, kayo. Ha? Pag pinadlock niyo yung Senate, kaya bukas magkakaalaman, mga friend. Totoo yan. Kung gaano nga katibay ang nasa likod nito. Oo. Ha? Ito ho yung sinasabi ni Sara na bloodbath. Malamang. Ito ang gamit niya sa si Cayetano at saka ito si Marcobeta. Oo. Yan ang bloodbath. Oo. Kasi ito yan, mga friend, di ba? Sinasabi ni Sara nun, di ba? Ang nakawan sa gobyerno, bilyon. Sa kanya, wala pa nga naman daw siya 1 bilyon. Ngayon, inaano niyo siya, manililitis niyo siya, i-impeach niyo siya, ganun-ganun eh. Kaya ito, ipipilit na ito. Kasi ang gustong talakayin na ito si Cayetano, yung nakawan sa flood control. Ba, mga friend? Na talaga namang daang bilyon eh. Bilyon talaga. Ha? Yung nga iba, nagsoli pa eh, di ba? Lalaki na, takagin mo. Yun ang gusto niyang talakayin. Yun ang ibabangga niya ngayon. Dito kay Sayad, yung impeachment trial ni Sayad, yun ang gagawin nito. Ito yung bloodbath na sinasabi. Talagang ititigas niya. Yung 18 naman ng mga ginawa niyang mga Marines, hindi naman hindi naman nila mapatunayan eh. Sila lang nag-hihiring doon sa 18 di ba?
Ayaw naman nilang papasukin sa sa Senado doon sa opisina ni Kimu sila para nag-conference sila doon. Oh. Magulo to mga friend. Oh, magulo to bukas. Bukas na ho yan, Lunes. Oh, 16 eh. Oh, yung kaya naman PBBM sa 17. Oo. Yung special session na tinatawag noon. Oh, yan ho yan, mga boss. Bukas yan, kaabang-abang. Kung gaano katibay si Cayetano sa Senado. Dahil talaga titigas niya. Ako, hawak ko, ha? Sabi ng gago. Nasa authority ko ang premises ng Senado. Kung siya nga naman ng presidente, di ba? Oo. Sa ibang banda, may katukwiran siya eh. Pakinggan niyo siya, ha? Oh. Papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Oh. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Papasalamat ako sa inyo sa... May katukwiran siya eh. Di ba? Ba't niyo ako pinapanawagan mag-resign na Senate President? Nagpapasalamat ako. Ibig sabihin, nire-recognize niyo ako Senate President. Kung hindi, bakit niyo ako pinag-resign na Senate President? O, di ba? May katukwiran siya. Di ba, mga friend? O. Pero sinungaling. Pakinggan niyo naman to. Tibay nito. We had the meeting Sunday night, kwentuhan lang, and we realized that we were friends pero hindi pa kami bagong majority at kulang-kulang talaga. At marami pang But then, Monday morning, tinawagan ako ni Senator Bato, he prayed about it daw, and he has to go to the Senate. So, Sinungaling, di ba? Tinawagan daw siya ni Senator Bato. Eh sabi ni Bato, tinawagan mo ikaw ang tumawag sa kanya. Oh. Ngayon sabihin mo, Monday morning, tinawagan ako ni Senator Bato. Talagang anak ng putang ina, ibang klase ito. Tama sabi nila Ping Lacson, ni Secretary Ronald Llamas, Trillanes, talagang ibang uring nilalang ito. Iba. Oo, iba to. Pakinggan pa natin. when I told the others, please meet me, please see each other, please be there, lahat nagtatanungan bakit, may numero ba tayo? So it was a walk of faith talaga. We had the meeting Sunday night. Putay na bigat eh. Walk of faith daw. Ibig sabihin parang hindi sinasadya. Walang plano. Nawala pa raw sila numero. Biglang tinawagan daw siya ni Senator Bato na ganito-ganito. Putang ina talagang anong klaseng uring nila lang to, no, mga boss? Grabe to. Ng Blue Ribbon Committee, I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me. But they will not. Puta na, they can try to remove it, they can kill me. Oh. Tuloy pa rin bukas ang Blue Ribbon Committee bukas. Oh. Tuloy bukas ang Blue Ribbon Committee bukas. Oh. Grabe ito. Oh. Kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines. Talagang bukas mga friend, handa siyang, maski ano mangyari, papasukin niya ang Senado. No? Handa siyang mamatay. Putang ina, grabe. Ibang nila lang to. Alam mo siya to, mga friend. Hindi ka magtataka kung bakit nagpapagamit yung sinasabi, nagagamit, di ba? Itong mga Marines daw na sinasabi na mga awol naman pala, mga natanggal ng dishonorable sa ano. Eh kung ito nga retired Colonel Mitran ba to? Ayan siya Gamit na gamit din tingnan mo. May paluhod-luhod pa. Gising na kayo. Nanganin ko yan. Nawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. At gusto nyo ba kami na lang magtanggol? At kayo ay masarap. Kaya nakikiusap ako sa taong bayan. Magising na tayo sa katotohanan. Gobyernalo ang ating bansa. Marami pong salamat. Laban tayo! Laban tayo, sir! Okay, gising na kayo.
Nanganin po yan. Kawawa na po. Walang nagtatanggol. Yan no. Retired Colonel Mitran, biglang lumhod sa gitna ng kalsada. Oh. Colonel pa yan. Ano pa ba yung mga Marines na sinasabi? Ito, gamit na gamit din. Marami pang mga ganito ng mga retired officer ng gamit na gamit pa rin. At ayun nga, inaano nila, magulo raw yung mga pagnanakaw, ganito, no? At gusto nila nga, bumaba na si Bongbong at iupo na si Sayad. Oo, ang puta, gamit na gamit, ano? Daming pera, hindi naman magaganito to ng ganun-ganun lang. Diyos ko. Punta na tayo dito kay Joel Islord. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Tunay po na Ganun pala! Bakit? Nung hindi mo naisip yung Diyos nung iupo niya si Kawatano. Ngayon, Diyos? Taong bayan? Ano to mga boss? Anong uring mga nilalang ito? Ano? Ngayon, pag ito dumating bukas, sa Wednesday, o pag bukas ito, wala ito sa grupo ni itong si Kawatano, di alam mo na to na ito ay lumipat na doon. Pero parating nga sinasabi ni Kawatano na itong mga ito, na mga may kaso, nililigawan daw ito ng Malacanang at wala na silang kaso. Iwan na nila si Kawatano. Yun ang sinasabi. Kaya sabi naman nito si Marco Beta na yung lilipat ika sa amin ng mga 13, mga Judas ika yan. Ganun ang nasabi nila, mga friend. Ha? Ewan ko, nangyayari dito. Ito mga friend. Samantala, nagpatawag na ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para sa Kongreso sa darating na Miyerkules, June 17. Layon daw nito na bigyan daan ang ilang natenggang panukala dahil sa naging kaguluhan sa Senado kamakailan. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may reaksyon na ba dito? Ba't nga ba nagkagulo sa Senado? Ha? Dinakip si Jingay, di ba? Pagkadakip kay Jingay, iniwanan itong mga nila Kawatano, yung Senado, at inihatid yata si Jingay sa pagkakadakip kay Jingay. O, di ba? Nag-iiyakan sila. Wala silang pakialam sa sa Senado. Sa mga Pilipino, wala. After sila sa kanilang gang na nagalaw mo yung isa, iniwan na nila yung Senado. Kaya nga, di ba, halos 3 araw na walang sa Senado. Dahil sa kaguluhang inaresto lang si Jingay. May kaso. Ngayon, ipinipilit ni Jingay. Ito si Kawatano. Kaya tinuluyan si Jinggoy Estrada. Dahil ayaw. Dahil umanib siya dito kay Kawatano. Kaya siya tinuluyan. Yun naman ang sinasabi ni Kawatano na pag umalis kayo dito, wala na kayong kaso. Parang gano'n ang gustong palabasin binabaligtad niya binabaligtad niya, no? Tuloy natin to. Sa ipinatawag na special session ni PBBM, ang dalawang panig ng Senado ngayon. Cheryl, sa ngayon wala pa tayong bagong reaksyon na nakukuha, pero ito yung sinasabi ng mga senador from the majority block, yung new majority block ngayon, na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na kinakailangan daw talaga para matugunan yung mga pending na legislation na oras daw ang kalaban nila dito. Kabilang na rin dyan yung promotion ng ilang mga military personnel, yung mga opisyal na pagka naabutan daw ng age of retirement, hindi na makukuha, so pahirapan daw doon. Plus yung amendments, for example, sa ilang mga panukala, tulad na lamang assistance to individuals in care situations o yung AICS, amendments sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act,
yung anti-political dynasty law, yung pati yung iba pang mga measure na kinakailangan ng agarang oras at panahon. Pero so far, may kapangyarihan kasi ang Pangulo para magpatawag nito. Kaya kahit sinabi pa nitong over the weekend na nanatiling naghihintay ang mga senador, once naman na magpatawag nga ang palasyo ng special session, asahan ang pagpunta nitong mga senador from the majority bloc. Maging ang dagdag na natin dyan, si Senator Joel Villanueva mula sa new minority bloc. Yan pa. O, dadagdag na raw si Joel Villanueva mula sa new minority block. Idadagdag na raw, pupunta sa majority block si Joel Villanueva. Ang tanong, pagdating ba ng botohan, sigurado bang boboto to si Villanueva na si Gatchalian na ang kanyang makukuha na ni Gatchalian yung boto niya na pang 13? Yan ang tanong dyan. Hindi maisip yung utak ni Villanueva eh. Na sinabi kapag magpatawag nga raw nitong special session, gagampanan niya raw ang kanilang mandato ayon sa saligang batas. Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung sakali nga, at ito na nga, nangyari na, meron ng by Wednesday, June 17 na special session, ini-encourage niya na sana lahat daw ng mga senador from the minority bloc ay umattend din, hindi lang daw itong si Villanueva. Cheryl. Ayan, nabanggit mo nga na willing umattend si Senator Villanueva dito sa ipatatawag na special session on Wednesday, ano? Pero sa usapan pa rin, yung 13th na senator daw na sinasabing pwedeng mag-over the backward sa new majority. Sa nakakaya yun, may reaksyon na rin ba dyan? Yung kampo nila Senator Alan Peter Cayetano? Cheryl, sa ngayon, ang nagsalita muna dyan si Senator Ping Lacson na wino-welcome niya itong pagbibigay ng commitment ni Senator Villanueva sa pag-attend niya sa special session. Pero so far, sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay maintain niya pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. So far, tahimik pa. Sabi pa nga ni Senator Ping nitong weekend, tumatahimik na rin daw yung pagiging vocal sa suporta ng ilang mga senador mula sa Cayetano block. Pero ang hinihimok dito, wala naman kasing, sabi ni Senator Villanueva kasi, wala raw itong patungkol doon sa paglilipat bakod, pamimili ng sites, kung sino ang sasamahan, kundi yung pag-question daw at paghahanap ng taong bayan ng kung ginagawa ba. So malabo pa yung Villanueva. Malabo pa na magiging pan-13 si Villanueva. Kaya lang daw siya papasok, kinagampanan daw niya yung trabaho niya. Di ba? Magulo to mga boss. Mga senador yung kanilang trabaho. So far lumulutang nga yung pangalan ni Senator Villanueva pero wala pang nagkukumpirma. Pwera na lamang siguro, Cheryl, kung sakali sa special session, magkaroon na ng motion para sa pagpapalit ng liderato o kung makukumpleto na yung kinakailangan 13. Ang sabi kasi ni na Senator Ping, hindi pa nila maiput. Yan ang sinasabi ko, di ba mga friend? Yung 13 lang, hirap na hirap kayo. Yung pang conviction na 16 votes, malabo sa tinta ng posisyon. Talagang dapat yung mga sinampang kaso na dyan kay Sayad ng mga plunder sa ombudsman, gumalaw. Talaga o maisulong yung pag-uupo kay Senator Gatchalian bilang Senate President na dahil hindi pa nakukompleto yung bilang na 13 or at least 13 senators na bubuo sa majority. At least, dun sa Sandigang Bayan, kung sakasakali na ang daming abogado nila ng Kongreso, yung mga tutulong para itong si Sayad makumbik o mabigyan ng probable cause para mabigyan ng warrant of arrest na sa kasong plunder, bribery, grave threat. Ang dami, pwede isa pa criminally. Di ba? Nakakulong yung bise. Parang kagaya rin si Estrada, si Panday, nakakulong. Di ba? Wala naman siya immunity from suit. Tinatapang niya. Ang problema nga, baka may immunity from ombudsman sila. Tsaka Sandigan, anong klase? So kung sakali man na maging totoo na itong si Senator Villanueva ang maglilipat bakod, maaari na mailuklok talaga bilang SP si Gatchalian. Pero aabangan pa natin yan ngayong Wednesday. Cheryl. So paano mangyayari nun, Mary Mon, para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Magkakaroon ng special session, pero sino magpe-preside? Tapos,
Paano kung igiit ng Cayetano Block na silang mula sa kampo nila ang dapat mag-preside? O hanggang ngayon, Hindi malayo yung sinasabi ni Cheryl Cosim. Si Cayetano, meron nga siyang bukas daw Huwag niyo ipapadlock yan ha. Akong nakakaintindi niya sa premises sa Senado, ako presidente. Di ba? Talagang magulo to mga friend. Bloodbath. kiramdam pa rin tayo. Cheryl, yan yung sabi ni Senator Ping na ready raw ang majority bloc sa kahit na anong quote-unquote dirty trick ni Senator Alan Peter Cayetano. That may include, kasi kapag may special session, yung presiding officer pa rin, so sa liderato na to, technically, ang acting na Senate President or presiding officer, si Senator Gatchalian. So, siya ang tatayo doon sa rostrum at magpe-preside ng special session dito sa Senado. Pero ang nasabi ni Senator Ping, maraming pwedeng mangyari kung sakaling magkakaroon ng special session. And that includes yung pagkukontest daw ni Senator Cayetano bilang presiding officer, pati yung pag-a-attend din ng mga senador from the minority bloc. So walang dinivulge na detalye kasi si Senator Ping, pero sinasabi niya handa naman daw sila sa kahit na anong pwedeng mangyari sa paparating na special session. At ito na nga, meron na nga. So yung preparation na inaabangan nila is kung magkakaroon ng pagkukontest mula sa Cayetano Block sa paghahawak ng special session ngayong Wednesday. Cheryl. Kumusta ang security dyan sa Senado ngayong balik on-site? Bukas na natin malalaman yan. Yung sinasabing dirty trick dito sa Cayetano. Kasi pag bukas, nakapadla ka Senado, tsak! Magwawala yan. Tangina. Ako, yun ang titigas niyan. Putangin na. Papasok niyo. Ako ang presidente. Ay, tignan mo. Malamang yan ha. Malamang yan. Tignan nyo. Na, totoo ba na ipinagbabawal pa rin ang mga bisita sa loob? Sa ngayon, Cheryl, oo, iba pa rin yung security alert nila dito. Sa labas ng Senado, sarado pa rin yung pinaka-gate nila. Yung checkpoint nila bago yung gate. Nandun din yung mga barbed wires, yung mga steel barricades na nakapaligid sa kahabaan ng Jokno Boulevard, maging yung under-vehicle inspection na ginagawa. So, ibig sabihin, yung mga sasakyan na nais ipasok dito sa Senate premises, dadaan muna siya, i-inspeksyon yung ilalim, yung paligid, at kukumpirmahin muna yung sakay kung ano ba yung pakay nila. Senate personnel ba sila? Senate accredited media? Kasi accredited media lang muna ang maaari pumasok dito, or kung may coordinated silang purposes ng pagpunta sa Senado. So far, wala pang schedule ng committee hearing sa ngayon, wala rin pa silang session dahil adjourned sine die sila, kaya nananatili munang heightened yung security sa loob at labas ng Senado. Cheryl. Ngayong araw, yung itinakda yung non-extendable deadline para magsumite ng pre-trial brief sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano yung inaasahang proseso rito? President Sara Duterte, ano yung inaasahang proseso rito? Ito kasi, Cheryl, yung part na aayusin pareho, wala pa ditong verdict ng guilty or not guilty. So yung House prosecutors, maging yung defense o yung sa kampo ng ini-impeach sa kaso na to kay Vice President Sara Duterte, aayusin nila ngayon yung mga evidence. Dito may marking of evidence, yung pag-aayos na ng trial calendar. Tayo naman, takin mo, gano'ng kalaking inuubos na pera ng gobyerno sa putang inang impeachment ni Sayad na yan. Ha? Diba sabi, 25 million a day ang gastos. A day, 25 million a day. Putang ina. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. No? Kaya tama yung desisyon ni Marcos Sr. Nung siya, putang ina, martial law. Walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Putang ina, diba? 20 years na patakbo niya. Marami namang naipatayo, diba? Walang ganitong karaming kaletsihan. Kumbaga yung ibang mga logistics na may kinalaman para maging smooth flowing yung schedule at yung pinaka-proseso na ng trial proper ng impeachment. So far, yung huli kasi natin kalendaryo nakita ngayon nga yung huling araw nito, susundin na ng pre-trial conference. Ito na yung pag-i-issuance din ng pre-trial order, tapos ipag-file ng commitment on pre-trial order. Ito na yung ika-clarify na lahat ng kailangang gawin, mamarkahan na yung exchange of evidences para mas organized na kung sakaling July 6. Yan ang ayaw mangyari ni Cayetano. Matuloy yan. Talagang guguluhin niya yan. Guguluhin nila yan. Kaya matigas siya. Magpakita muna kayo ng 13. Kaya yung bilyon na iba, wiwindang-windang pa yan kung boboto nga yan para maging Senate President na si Gatchalian. Tignan mo.
Pero yun nga, putang Diyos ka ng Diyos, putang ayaw mo namang, sabi mo sa tama ka, gusto mo sa mali ka. Anong klaseng kagaguhan ka naman, Villanueva? Di ba? Pag hindi ka pa bumoto sa Wednesday, ha? Pag nagkaroon na nga ng botohan ulit at nabuo na yung 13, no? Gagawin na yung target talaga na impeachment trial proper. Sheryl. On time naman ba yung mga agenda kabilang ang impeachment trial preparation ng Senado sa kabila ng patuloy na issue sa leadership? Cheryl, yan yung sinasabi ng majority bloc ngayon na kung sakali nga may iba pang concerns, maaari din nila itong ma-address sa special session, which is mangyayari na nga sa Wednesday. Yung isang inaabangan din kasi dito is yung kung sino na yung maninilbi bilang presiding officer sa impeachment trial. Ang huli kasi nasabi ni Gatchalian, siya raw yun bilang acting na Senate President, puwera na lamang kung meron silang iluluklok o iuupong magsisilbing presiding officer ng impeachment. Lumalabas pa nga yung tinatawag na impeachment manager para masiguro yung kaayusan at yung tamang daloy ng impeachment trial. So ilayan yan sa mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Pero so far, wala pang binabanggit na kahit na ano ang liderato sa kung magkakaroon ba ng compromises. Pero ang nabanggit ni Senator Ping is yung possible effect kung sakali man na marami pang senador ang hindi makakapunta sa impeachment trial, kung sakali man na sila ay madedetain or magkakaroon ng suspension order na mahahadlangan yung kanilang attendance. Pero ang nasabi naman dito ni Senator P, maaari naman daw may realm of possibilities na pwedeng gawin. Pwedeng mag-ask ng leave of court. So kung sakali man, sa case ni Senator Jinggoy Estrada, pwede naman daw kung sakali i-escort daw siya para makapag-attend ng impeachment trial. Same goes din sa iba pang mga senador na kung sakali man, while they're still under investigation, kung sakaling magkaroon ng suspension order, ilan ito sa kailangan nilang aralin. Pero ang sinisiguro, hindi dapat nito maapektuhan yung magiging final verdict sa impeachment trial. Ang malinaw naman dito, hiwalay ang function ng mga senador bilang parte ng legislative body at bilang parte ng impeachment court. Kaya ilan yan sa mga development na abangan natin sa mga susunod na linggo. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Ay, nako mga friend. Pero sa akin mga friend, hindi ako maasang makagigilty yan. Makukumbit, hindi. Yan nga 13, hirap na hirap pa eh. Basta ang importante, matuloy yung trial sa Senado. Oo, mailabas lahat ng mga ebidensya kung gaano kawalang niya si Sara Duterte. Yan. Yan ang maganda niyan. Oo. Paano ngayon gagawin nitong mga bugok na senador na to ang rason para i-acquit si Sayad? Yun ang gusto kong malaman. Pero by all means, i-acquit nila yan. Hindi makakalabing-anim yan. Hindi. Yan yan, 13. Hirap pa eh. Magkulab na ho tayo. Ha? 13 lang, di pa makabuo eh. O, diba? 16 pa kaya. Wala yan. Librado Ludovico, shout out. Ha? Blessed Sunday morning po, Karox. Ito, Warrior. Sobra talaga ang kapal ng mukha ni Caldero Cawatano. Akalain mong gamitin mo ang laban sign kung hindi baliw. PI kang hayop ka. Sana bumangon ang mag-inang Cory at Noynoy at sipain ka. Hoy, kulang ka sa pansin na leche ka. Judas Barabas Estas. Talo mo pa ang baklang lecheng Hindurobot. Galit si Librado. Librado ulit to. Lintik na survey yan. Hindi ako naniniwala dyan. Magkano ba ang lagayan anak ng tipaklong? Lahat ng kademonyuhan at kahayupan nitong si Sayad ay nasa kanya na. Hoy, mga survey firms, we are not born yesterday. Pwe! Ewan ko nga. Ha? Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Elizabeth Iscare, good evening po, Sir Rox. Ibang klase talaga ito si Cayetano. Kapit tuko. Maski na ano sabihin mo, talaga makapalang mukha, di ba? Oh. At sobrang yabang, pinaka-worst senator ang tao na ito, kasama ang mga pro-Duterte. Mga sarado utak ng mga yan, kaya wala ng pag-asa yung utak niya para tanggapin ang katotohanan na di na siya Senate President. Na halatang pinlano nila yan na mahawakan nila ang majority, di ba? Kaya nga pinapasok pa si Bato maski na hindi kalahating taon na pinalalaman ng gobyerno di ba? Ramon Valencia, bossing, may kasabihan na pag daw ang tao ay sumobra sa talino, nasisira ang ulo. Yun nga,
Kaya sabi ko eh. Oh. Ramon Valencia ulit. Oh. Bossing, kung totoo yun, at baka nga hindi makayanan ni Cayetano 10K, eh mas mainam na magbigti na lang siya. Sa palagay ko, maraming matutuwa. Oo, may mga ganon. Nagbibigti. Mukhang hindi kaya magbigti nito. Bukas natin malalaman kung anong gagawin tong hype na to. Oo. Bossing, sabi niya. Sabi ni Ramon. Yung survey, if the price is right, then the price are going to be higher. Dapat dyan, gawin ng isang maluwag na lugar at mag-debate at kunin ng palakpakan ang mga nanonood. Siguro doon magkakalinawan kung sino ang karapat-dapat sa pwesto at kumuha na lang ng iba't ibang tao random at magpaliwanag kung bakit siya ang binoto o nagustuhan ng isang botante. Doon malalaman kung siya ay hakot o nabayaran o para sa katotohanan. Totoo yan, Ramon. Maril Pabianak, shout out. Good night po, Tay, at sa mga ka-warriors. Mabuti nga po at gumalaw ang kamay ng Panginoon na maging SP Pro Tempore, Sherwin. Kasi may pag-asa na magpatuloy ang trial. Kasi maitim ng plano ni Cayetano Black. Naguluhin talaga ang seryosong trial ni Sara. Lalo pang nadagdagan ang mga ebidensya na mag-asawang Sara at ang gagaling ng mga private prosecutor na willing tumulong para magpanagot si Sara sa mga seryosong aligasyon, no, di ba? Marilo Letay, sa paliwanag po dyan sa pagkaso kay Sara, kailangan po muna matapos ang impeachment bago pa maisakatuparan mga nakasampang kaso sa kanya, kaya hintay-hintay po tayo. Ganun ba yun? May Tony Ricky Tumotorgo. Marilo Pabiano nito. Kapag lahat po ay sobra ay nakakasama tulad ni Cayetano, pinagsabay-sabay niya pagkaganid sa pwesto at sinabayan pa ng pagpapanggap ng makadiyos, kaya ang kinalabasan niya ay disgrasyang tulala. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Perden San Juan, good evening po, Karox. Wala na pong kahihiyan itong mga DDS politiko. Grabe ang malala na po ang mga ito. Tanging dasal na lang po ang ating pag-asa. Totoo yan, Perden San Juan. Ismael Lindoktibo, shout out. Ang model ni Cayetano, Benigno Aquino, founder ng MPA, tama, may tama, matindi ang tama, kaya pa ba ng electric shock? Wala na. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. Good evening, good evening. Apolinar Tolentino, shout out. Ang isa na dapat gawing illegal ay ang pagsulpot ng kung ano-anong survey firm na palagay ko naman ay yung malaki ang ibinayad, ang pinapaboran. Dapat ipasara na yung mga hindi legit na survey firm. Dapat lahat yan, sarado na yan. Wala namang yan. Oo. Pampagulo lang yan. Sa totoo lang eh. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Tama po kayo. Nagtataka lang po ako bakit masyado nilang pinapatagal ang kaso ng PI na sayad na lustay na yan. Ala nang inatupag kundi yung panira kay PBBM. Marami pang magaganap, Sir Rox. Lalo't palapit ng palapit nang malaman ng buong mundo kung gaano siya kagahaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Madami pang magaganap at huwag naman ipaintulot ng Diyos. Kaiba talaga ngayon, Sir Rox. Nakakalungkot na po talaga, basta manalig lang po tayo dahil yan ang katuwang natin. Mga DD-shit, yan ang nasa Comelec na yan. Salamat, Sir Rox. God bless. God bless. Rodelia. Shirley J. Sir, shout out. Kaya nga, Karox, saan ka kaya nang gagaling yung mga taong tanga na yan? At gustong maging Pangulo ng Pilipinas, si Inday Takaw na yan. Kay stress, Karox, sarap buhusan ng tubig ng may ice, mga yan, nang magising yan sa mga yan.
Nagsusurvey lang siguro sila kung saan talaga doon yan, mga Duterte. Kalat ni shout out. Morning Kasani. God bless your family. God bless your family too. Kalat ni Baya. Nilo Fernandez, shout out ha. Ganyan ang mangyayari pag swapan ka sa kapangyarihan. Pareho na si Sara at si Caldero. Malala na ang tama sa utak. O, diba? Isayad na kung ano sinasabi ng putang yan. Sira ulo talaga. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Dapat yan kay Kawatano ay nirerendahan na at baka makapangagat. Malakas siguro ang rabies niyan. Oo, pwede, no? Whiskey, shout out. Sorry, Karox. Hindi mo ang genius si Kawatano. Looks more like a manipulator using gods to hoodwink the gullible. Oh, yun nga, pwede. JTV, shout out tol ha. Good Monday tol sa subscriber. Inside tip sa akin ng kaklase ko na nasa circle ng administration 101% impeach si BP. Impeach naman na. Ang problema lang yung kung makukumbik. Impeach na siya. 2 beses na nga na-impeach sa Kongreso eh. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Analisa Apolinar, Christiansen, shout out sa inyo mga friend ha. Eserox, talagang ayaw pong tumigil niyang silinta Kawatano, ano po. Bakit talagang sagad po at sobra-sobra po ang grabing kakapalan po ng pagmumukha ng taong yan, ano po. Ano? What part of no he doesn't understand po. Isinusuka na po siya ng halos lahat na ng mga kababayan natin. Ano ba ang meron po? At ito pong yawang ito, dinaig pa ang crazy glue sa pagkakadikit sa kanyang sinasambang inagaw na pwesto. Aber, hoy, lintang Kawatano. Ano pa ba ang ninangaw-ngaw mo? At talagang ikaw ay ayaw manahimik na yawa ka, ha? Isa kang kulukutoy at abnormal. Dating matalino pero sumobra. Kaya ayan, nagkatuliling ka tuloy sa utak. Yung isang kapatid mo ay halos sobrang nanliliit na sa iya sa pinagagawa mong yawa ka. Tandaan mo, ang paggamit sa Diyos dahil sa langit, dahil ang langit na kumikilos para ikaw matuldukan at matauhan na sobrang mong kayabangan. Sa totoo lang, kulukotoy, baka kung tatakbo ka sa ulit para susunod na eleksyon, baka kahit barangay Tagay, di ka makakalusot. Pwede ka siguro tagawalis ng kalsada, pero para maiboto pa ulit, Jesus Mariosep, naku, Tia Deli, huwag kang maganot. Mura ang boto. Mahabagin langit. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo bugok. Sa gitna, sa ginawa mong pagkakalat at inventong under attack, lalo kang nalugnog sa kumunoy, buwisit ka. Mabuti nga sa'yo at hindi ka na dapat sa pang check up sa dalubhasa at may tagas na yung utak mo. Dapat sa'yo, dinadampot na at sinisilaban na, manong ang ikaw tumigil-tigil na ng mga kapaliwan mong pesting yawa ka. Wala nang meron, okay? Sa ayaw at sa gusto mo, sibak at tsugi ka na sa pwesto mo. At yan, nang dahil sa sobrang kayangahan mo, katangahan mo, mabuti nga sa'yo. Layas, chupi. Mamundo ka na lang, kaya mas may pakinabang pa siguro kung makikipag-team may ka kay Pugong Bihero. Pwede Kawatano malaking tsansa. Okay sa'yo, time sharing. Naku, ewan ko sa'yo, nakakakulo ka ng dugo. Kinam. Talagang kuminom na ako ng lusatan, kaya daily kala mo. 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Alam mo yan si Caldero, wala na yan. Nagkakalat na lang yan ng lagim kasi alam niyang wala na siya sa poder. Hindi kayang
payuhan yan ng normal na tao kasi hindi naman kasi siya tao. Isa siyang halimaw tulad ng kanyang poon. Kahit payuhan mo yan, hindi niya maiintindihan kasi wala nga siya nun. Diba? J Show ulit to. Si Rox, kahit psychiatrist suko dyan si Rox. Wag mo namang ikumpara si Caldero sa genius. Sa mga genius. Ang mga genius nagtatrabaho sa mga elite na trabaho tulad ng mga scientist, mga astronaut, mga medical genius na nakaka-discover ng mga gamot, mga nakaka-discover ng mga kapakipakinabang na humanity. Si Caldero ang na-discover niya kung paano maging pasakit ng bayan, kung paano maghasik ng lagim, kung paano magsira ng buhay ng mga Pilipino. Kaya sir, di siya genius. Siya ay isang stupid. Genius nga siya sa kawalang yaan. Stupid ba yon sa English? Yung genius sa kawalang yaan. 3J show po ito. Kasi sir Rox, once na umanib ang sino man sa mga Duterte, tiyak 100% magiging katulad ka rin ng mga Duterte. Bastos, walang takot sa Diyos dahil wala silang Diyos. Halimaw, stupid, at di lang stupid. At higit sa lahat, mga mukha silang tao pero hindi sila tao. Hindi mo nga ma-describe kung anong species sila eh. Yun nga, di ba? 3J Shop, si Pastor Jun Lagon parang nangangayayat. Bukas kwento na tayo, Pastor. Tagal na tayo dito kakakwentuhan. Wala yan. Marami pang purpose sa'yo si Lord, Pastor Jun Lagon. Tanda mo. 3J Shop, si Rox. Yung survey na yan, hindi yan totoo. Bayad yan ng mga nagpapasurvey. Natural si Sara ang number 1 kasi siya ang nagpapasurvey. At ang totoong survey, 15% lang kaso binaliktad nila. Ginawa 51. Tama, para hindi mabor dyan ni Sara ang mga nagsusurvey. Ha? Kahit tumakbo yung congressman, yung anak ni Akop, di ba? Yung kalaban niya, sabi ng mga gunggong na surveyor, 78% daw. Oh. Putay na, nung natapos sa eleksyon baliktad pala. Yung si Ako pala 78%. O tignan mo, gago talaga yung mga nagpapasurvey na yan, ng mga kakapal ng mukha niyan. Totoo lang, putay. Tuloy natin kay 3J Show. Kaya nila ginawang number 2 si Atty. Lenny dahil siya ang totoong number 1. Kaya lang, mababanatan nga sila ni Sara pag nilagay nila sa number 1 si Atty. Lenny. Kaya number 2 na lang para mas believable. Hi, we're not born yesterday para maniwala sa ganyan. Si BBM ay negative 15 ba yun? Kaya pala ginawang 15 dahil sa sobrang asar ni Sara kay BBM. Si BBM ay tunay na 51. Paano natin malalaman? Ano ang ating ebidensya? Ang dali-dali lang naman patunayan ganito. Sa totoo lang, mataas ang survey ni Sara pag nagtawag ng People Power ang mga DDS. Dapat nagkakandara pa ang mga tao na magpunta sa EDSA. Yun nga. Kaso ilang beses na silang nagtawag ng People Power. Pati si Chavit, nagbabanta pa, nababagsak na raw si BBM. Kita mo naman, Xerox, marami yung 1,000 ang nag-People Power. Yung maisog nila hanggang abroad, ginawa nila pero olats pa rin. So asa ng 51% ko noon ni Sara, drawing lang yun. Sabi nila, mananalo daw si Sara kung mag-i-election today. Maybe, dahil una, dinaya na ang botohan. Pangalawa, tinakot ang mga mamamayan ng Mindanao. Ito lang ang magiging dahilan na mananalo si Sara. Wala nang iba. Pero sabi nga natin sa 2028 pa ang eleksyon. At marami pang mangyayari kaya kay Sara na hindi pa hihintulutan ng langit ang kanyang tagumpay sa 2028. Hindi dapat makatakbo yan, friend. Parating ko sinasabi sa iyo, Jane. Pag yan nakatakbo, inutil itong administrasyon na to. Wala na ang iba pa. 3J Show ulit to. Si Rox, yung mga DDS na nanonood ng vlog mo at naririnig nila ang mga comment natin, sana ay mag-click sa kanilang kukote ang kahihinatan ng bansa kapag sila ay patuloy na magpabudol sa mga Duterte. Number 1, hindi marunong si Sara sa batas. Even our local laws, hindi niya alam kahit siya
ay tapos ng abogasya. Kasi nga, binili lang ang diploma. Number 2, hindi marunong mag-English, hindi nga marunong ng public speaking. Paano siya sa public speaking kahit mga may kodigo, hindi pa rin ma-perfect. Yun nga. Number 3, walang auras na being statement. Parang isang lasenggero lang sa kanto kung kumasta at magsalita. Ito. Number 4, walang sense of command o parang kanto girl lang kung kumilos. Nambubugbog sa kanto, walang sense of respect sa pagkatao. Yun. Number 5, pikon nang hahampas ng laptop. Ang magsalita niya, kung magsalita siya, unfiltered, basura ang mga salitang lumalabas sa bibig. Kaya anong itsura ng Pinas kung ito ang presidente? Sige nga, wala pakialam niya, basta't importante. Bayad yung mga naku, Diyos ko. Si Pista Bunao, good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Naku po kuya, di na nahihiya ang mga surveyor basta may agila silang nakikita. Magna-number 1 ka. Totoo yan. Eddie Luna, shout out Hello Karox, magandang araw uli sa inyo dyan sa Karox. Kung ako tatanungin, hindi ako naniniwala sa survey para kay Sayad. Naalala ko, sabi ni Kapersi noong nabubuhay. Pag wag daw maniwala basta-basta sa mga survey kasi kung sinong malaki ang bayad, sigurado panalo sa survey. Paano tayo naniniwala sa survey? Maniniwala ako na pati nagsusurvey may sira sa ulo. Totoo. Alam nila na Sayad itadtad ng kaso tapos sasabihin nila pinakamataas sa survey. Pareho-pareho sila mga may sira sa ulo. Ang nagpapasurvey may Sayad. Ngayon, pati na yung nagsusurvey, pareho-pareho silang sira ang ulo. Salamat, maraming sa iyo, Karok. Eman Escalona, shout out. Dolor Garcia, Friend Amy Bingson, shout out Eddie Luna ulit Si Atty. Bueno ay hindi siguro naniniwala sa survey na yan. Tayo nga, Karox, hindi naniniwala sa survey nila. Si Atty. Bueno pa, abogado si Atty. Bueno. God bless you always, Karox. God bless Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Yang magkapatid na Duterte, talagang may mga sira sa ulo. May sira ang ulo. Saan pa magmamana? Siyempre, sa ama niyan. Ang mayor na sira ang ulo, hindi makagawa ng solusyon sa garbage nila. At ang ginawa lalong nagkalat, palibhasa nga, habang tumatagal, nakikita ng buong mundo kung gaano kagago, kahayop, katanga ang mga Duterte at ang mga taga-sunod nila. Nasira na rin ang ulo. Kita mo, Xerox, yung babae rally, umaatungal, tumatawag na sa Diyos at iyak aso, kakahiya, babae na yan. Kala nga niya sumikat siya. Sumikat sa katangahan at sira ulo. May isang lalaki pa nagluluhod-lod. Yun, Kernel, yun retarded. At nanawagan, suportahan sila kasi wala nang sumasama sa kanila. Nilalangaw na kasama ng mga bangaw. Salamat ulit, Karox. Good night, mga friend. Mission accomplished. Kawatano. Patingin ka sa psychiatrist, sabi. Malaki diferensya mo. Pero magulo yan bukas, mga friend. Ilang oras na lang, 9 na ang gabi dito bukas ang umaga, baka piniprepare na. Pero may hirapan niya, Kawatano, gobyerno kalaban mo, huwag kang bugok. Good night. God bless.